Magandang araw. Ang ating pong topic ngayon ay ang Advent. Kasi sa linggo po ay ang umpisa ng Advent season. So, ang Advent po ay nanggaling sa salitang Adventus. Nang ibig sabihin po ay ang coming. Ang coming po, dalawa po ang nire-represent ng Christ coming na itong Advent. Ang isa po ay ang child's birth. Birth po ni Christ. Yun, Christ's birth. Ang pangalawa naman po ay ang second coming of Christ. Yun. So, meron pong 4 Sundays. Doon pong sa 4 Sundays, kung mapapansin po ninyo, yung first 2 weeks ay regarding sa ang mga huling araw, ang mga gospel. Sa last 2 weeks naman, yung regarding naman sa sa birth of Christ. Ayun. Ito rin po ay ang beginning ng liturgical year. Parang natin, diyan nag-uumpisa yung calendar natin. So, ang symbols po ng Advent ay ang Advent wreath. Ano po yun, diba? Yung bilog na may mga evergreen. Na ang ibig sabihin po ng evergreen ay everlasting. Ayun po, kaya naman po bilog, circle, kasi yun ay simbolo ng God's everlasting life. At ang eternal life na ginawa niyang possible para sa atin. Ayun po. So, ang ibig sabihin naman po ng kandilang nakailaw ay ang nasa ating Panginoong ang Jesus ang buhay at siya ang ilaw ng buong sanlibutan. At ang ilaw ay ito, the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Ibig sabihin po ng ating Panginoong Hesukristo ay ang ilaw at hindi siya nagapi ng kamatayan. Ayun po. Ang ibig sabihin po ng, di ba, minsan nilalagyan ng mga berry na pula, yung wreath, yung Advent wreath, o kaya holy. Ang sinisimbolo naman po nun ay ang blood of Christ, ang Jesus sacrifice on the cross. At ang niya ng dugo, pag-shed niya ng dugo para sa atin. Ayun po. Kung may pine cones naman po, minsan nilalagyan ng pine cones, ang ibig sabihin nun ay new life. Ang pangalawang simbolo po ay ang Advent candles. Apat na linggo, so kada isang linggo ay sinisindihan. Ang apat na kandila po ay tatlo ang purple at isa ay ang rose colored o ang pink. Ang first candle, ang simbolo po ng first candle ay hope.
ang pag-asa. At ito rin po ay tinatawag na prophet's candle dahil ang pagsilang po ng ating Panginoong Hesus ay inano na po sa prophecy, sinabi na po sa prophecy ni Prophet Isaiah. At ang purple po na kulay ay nagsisimbolo ng royalty, repentance, at fasting. Dahil yun po ay ang paghahanda para sa coming ng ating Panginoong Hesus. Ang second candle po, kulay purple pa rin, ay faith. Nagsisimbolo naman po ito na at tinatawag din itong Bethlehem's candle. Ayon naman sa kay Prophet Micah. Ang kulay purple ay preparation for the coming king. Ang third candle ay joy. Ito po yung kulay pink na kandila na sinisindihan tuwing third week. Tinatawag din po itong Gaudete Sunday, Shepherd's Candle. Sinisimbolo po nito yung pagbati ng anghel sa mga shepherd na kahit sa abang kalagayan ay kasama sila sa pagdiriwang ng hinihintay nating Kapaskuhan. Ayun, ang pink po ay ang simbolo ng joyful and rejoicing, ng saya at pagdiriwang. Ayun. Ang fourth candle po ay ang purple, tawag para sa peace. Ito po ay tinatawag na Angel's Candle. Dahil dito po, in-announce ng angel na ang ating Panginoong Hesus Kristo ay isisilang to bring peace, ng kapayapaan. Ang simbolo ng purple po naman dito ay culmination of love through the Messiah. Ayun po, tungkol sa love, sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Meron naman pong fifth candle. Ang fifth candle po ay optional. So, pwedeng meron, pwedeng wala. Ito po ay nilalagay sa gitna ng Advent wreath at ang kulay po nito ay puti. Which means light and purity. At tinatawag din po itong Christ candle. Sinisindihan tuwing pagsapit ng Christmas Day. Ito po ay simbolo ang white candle po ay simbolo ng pure light and victory. Yun po. Sa mga Spanish speaking world, pero po silang tinatawag na posadas. Yun pong, di ba, yung mga kumakatok sa mga bahay-bahay at yung parang yung reenactment ng panunuluyan ng ating mahal na Birhen at ni Saint Joseph. Yun nga po, ang tawag sa atin ay panunuluyan. Ayun. Ayun po. So, ang Advent season, ang Advent ay ang paghihintay sa ating Panginoong Hesus. Yun nga po, dalawang simbolo. Hinihintay ang birth ng ating Panginoong Hesus
na parang pagsaalaala at ang paghihintay sa kanyang second coming. So, ang message po ay ang paghahanda. Kailangan natin ihanda ang ating sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. So, paanong paghahanda? Kailangan malinis ka kasi parang ganito yun. Halimbawa, padating na si Jesus, Christ coming, second coming. Kasi ano na yung birth, diba? So, dito na tayo sa second coming. So, merong isang lalaki na nag-golf. Tapos, nagkakagulo na ng mga tao. Sabi, oy, andito na si Jesus. Naku, anong gagawin natin? Taranta na sila. Taranta na. Hindi na nila alam anong gagawin. Ito namang lalaki na nag-golf, sige lang, nag-golf siya. Bakit relax siya? Kasi, tuloy lang siya nag-golf. Kasi, nakahanda na siya. So, dumating man ang ating Panginoon, ay nakahanda na siyang harapin ang ating poon. So, ganun din tayo. Kailangan, kung biglang dumating ang ating Panginoong Jesus, ay nakaredy tayong humarap sa Kanya anytime. Hindi yung kung kailan nandyan na, tsaka ka magkukumahog. Which is, paano kung wala ng time dahil nasa harap mo na siya. Ayun, paanong magiging handa? Yun yung paglilinis sa ating sarili, ang pangungumpisal. Yung mga nagawang kasalanan, kung pwede ay general confession. Yun, upang pagdating ating Panginoon, ay malinis tayo. Siyempre, pag nakakonfess ka na, may sanctifying grace, at aalagaan mo na yon, no mortal sin. Siyempre, yung mga hindi pa kasal sa simbahan, kailangan magpakasal. Dahil, ang pagsasama ng hindi kasal sa simbahan ay labag sa utos na ating Panginoon. Kailangan ng sacrament of matrimony. Iyon. So, pakasal na kayo Ayun. Tapos, di nakaready ka na, may sanctifying grace. Anytime, dadating ating Panginoon, ay payapa kang, kampante ka, na dumating man siya sa harapan mo, ay nakakaharap ka sa Kanya. Hindi ka na makukumahog. Ayun. Tapos, meron naman itong regarding naman sa Lucas, Lucas 16, 1-8. Diba, yung isang isang katiwala na ating Panginoon, diba? Katiwala. Tapos, alam niya yung katiwala ay gumagawa ng hindi mapagkakatiwalaan. So, inano niya ng ating Panginoon, natatanggalin na siya sa kanyang pwesto. So, ang ginawa naman niya, ay pinuntahan niya yung mga may utang sa boss niya. Hindi ba? Na gawa 100, yung utang o ilista mo ng 80. Ganon. So, pinababa niya yung mga utang nung mga nang may mga utang sa boss niya. So, ano ang mensahe noon para sa atin? Ang mensahe noon, kasi
pinuri pa yung katiwala sa ginawa niya na kung iisipin. Kasi ako iniisip ko dati, bakit pinuri pa yun? Nandaya naman, di ba? Kung iisipin mo. Pero, hindi naman pala siya nandaya. Ang mensahe noon, halimbawa, ikaw, bilang katiwala, meron kang power. Meron kang power doon sa mga pinagkatiwala sa'yo. So, ito yung tungkol naman sa mga holy souls na yung mga holy souls, halimbawa, di ba na-sentence na sila. Sentence to, halimbawa, 100 years doon sa purgatorio. So, ipagpe-pray siya. Halimbawa, ipagpe-pray siya. Itong kung patiwala. Pagpe-pray niya yung holy souls. So, para maging 80 na lang. Kung 100 yung 80. 100 yung utang, maging 80 na lang. Parang ganun na ipagpipray upang yung mga holy souls ay mabawasan yung pagkakautang upang pagdating ng oras ng kamatayan ng katiwala ay meron namang mananalangin para sa kanya, merong tatanggap sa kanya. Yun naman ang message. Tayo rin bilang mga katiwala ay may din tayo, powers upang pangalagaan at i-manage. So, ganun din, para balang araw may tumanggap sa atin, ay ipanalangin natin ang mga holy souls. At yun nga, nasasabi ng Panginoon na makapiling ang mga kaluluwang ito muli sa kanyang kaharian. Ayun. So, yun po ang ating Advent. Marami pong salamat. God bless.